kunting na pumatay ay mga bayani dahil sa may tinamaan sa atin sa dibdib, may tinamaan sa paa, at yung mga ika'y tinamaan pa sa ibang lugar. Ngunit ayaw ko maging bayani, nakamukha ni Ninoy Aquino. Ibig ko ay nakatayo. Dahil mayroon pa akong isang mapagmahal na asawa, dalawang mababait na anak, at sa kasalukuyan ako ay nagtuturo sa UP Integrated School. At sa palagay ko ay marami pa akong magagawa sa mga batang tinuturuan ko. Noong unang-unang malaman ko na ako'y may sakit ng cancer, that was 1983. Ang unang-unang kong nakausap, matapos kong malaman na may sakit ako ng cancer ay isang madre. Sabi ng madre, huwag kang mag-alala, ipagdarasal ka namin. Ang importante lang ay tanggapin mo sa puso mo na ikaw ay may sakit at ibinigay sa iyo ng Diyos yan dahil kaya mo. Mula noon, naisip ko yung sinabi niya. Ang sunod na bumalaga sa akin ay ang Biblia. Ang sabi sa Biblia ay, yun daw mga taong kamukha natin na may sakit. Ay siya daw ang mga taong makapalad. Kasi tayo raw ang pinakamalapit sa buwang may kapal. Siguro may totoo dahil kung may sakit ka, wala kang naiisip kung hindi. Ang pumunta sa Santa Clara, magdasal, pagkatapos sa mga kasamahan mo, ibig mo para bang lahat ng gawin mo ay mabuti. Ngunit hindi lang yon. Mayroon ding parang umikot sa isipan ko yung sinabi ni Dr. Roson sa akin nung sabihin ng may cancer ako na live your life to the fullest. Kung iisipin mo, dapat nang gawin mo yon dahil hindi mo alam kung bukas, ngayon, pwede kang mawala. Kaya, kalimutan mo muna yung sarili mo. Ang intindihin mo ay yung mga taong nakapalibot sa iyo, na mga nagmamahal sa iyo. Gawin mo habang ikaw ay nakabuhay pa, na huwag nilang maramdaman na ikaw ay may sakit. Dahil nakasisiguro ako ng malaman ng ating mga anak, ng ating asawa, at iba pang nagmamahal sa atin na tayo ay may sakit, siguro mas higit yung bigat sa dibdib nila kaysa sa atin. Kasi tayo, alam natin na, sabihin natin sa sarili natin, kaya ko ito, malalabanan ko ito. Pero yung mga nakapalibot sa atin, lalo ng mga anak natin, siyempre may takot sila na baka bukas makalawa, wala na akong nanay. Kaya, ang ginawa ko, pilitin mo na yung mga nakapalibot sa iyo ay huwag maramdaman na ikaw ay may sakit. Para bang normal lang ang lahat. Sabi nga ng mother, isipin mo na yung ibigay sa iyo ng Diyos ay para lang ordinaryong lagnat. Para lang ordinaryong sakit ng tiyan. Para rin yung mga nakapalibot sa iyo ay makalimutan din na ang pamilya mo ay may problema. Sabi nga ng mga guro sa UP Integrated School, ay bakit parang kunting lang kita, parang wala kang sakit. Para bang okay lang sa iyo ang lahat, nagkekemo ka pero hindi ka nag-absent, pumapasok ka. Sabi ko talaga lang ganun kasi kung mag-i-stay ako sa bahay, lalo masira ang ulo ko. Kaya siguro mas mabuti, gawin mo yung mga ordinaryong ginagawa mo araw-araw at isipin mo wala kang sakit. Okay. Medyo nagiging masyadong malalim ang ating mga pinag-uusapan. Okay, bago tayo ulit yung mga iba ko pang tatawagin, yan dahil naman loob nyo. Kasi hindi nyo alam kung sino yun impromptu ito. Anyway, naka-experience na mo ba kayo na ito hindi mo kasama para lang po ma-break yung monotony, naka-experience na mo ba kayo sumakay ng jeep na ibinabaho yung trapal ng jeep? Alam nyo yung trapal? Yung pag umuulan mo ba, yun ang binababa. Minsan pagsakay kayo ng jeep, yung katabi nyo minsan naninigarilyo, alam nyo naman pagpapasok kayo, medyo mabango, tsaka maganda. Yun yung nasa kanan nyo, matindi rin. Kasi hindi lang yung nasa katabi nyo, naninigarilyo, yung isa pa nasa tabi, nakaganon. Yung ganon niya, meron pala siyang distinguished character na kung tawagin. Na sa madaling salita mo kung tawagin mo natin yung mga Pilipino ay puto. Yun. Ngayon sumakay naman tayo ng LRT.
Eh, yung LRT ho, may mga barrels ho yan, di ho ba? Kasi may mga nakakasakay sa LRT. Ngayon ho, yung nagkwento ho, ito ho, kalokohan na to eh, nakuha ko lang ho ito. Hindi ho ako marunong ng kalokohan. Nakuha ko rin ho ito. Ngayon ho, pagsakay ho yun ng LRT, meron yung sinasabi ng hold on to the barrels. Ang ganda ho tingnan, ano ho. Ngayon ho, yung nagkukwento ho sa akin, iniisip ko niya, kaya daw ho niyang abutin yung barrel sa itaas. Eh kaso nga ho, nakalapat yung dalawa niyang paa sa sa lupa. So hindi pala niya kayang abutin yun. Mabuti na lang daw ho, meron daw hong barrels na inilalagay sa harapan. So dun daw ho siya nakahawak. Ngayon ho, nagkataon ho, na meron daw ho siyang kasamang kaibigan. Eh yung kaibigan niya, 6-footer. So abot na abot ho niya yung sa itaas na barrel. Eh kung titingnan ho namin yung height niya, yung nagkukwento nito, yun ho kanyang mukha ay abot na ho sa kilikili ng kasama niya. Nagkataon din ho, yung kanyang kaibigan na yon, ay meron din ho distinguished character na kung tawagin. Kumbaga ho puto, sabi na ho. Kaya ho, mga paraan ho kung paano natin sasabihin, katulad ho ninyo, may mga sakit ho kayo. Sa isang kaibigan mo, paano niya sasabihin na kayo ay may sakit? O paano niya ito-confide sa inyong kaibigan na kayo ay may nararamdaman? Ganyan din mo yung ikukwento ko. Pag kayo ho, yung kaibigan niyo ang may putok, paano kaya ho niyo sasabihin na siya ay may putok? Ano na ho, yung hindi mo ba makakasakit sa kanyang damdamin? At sasabihin niyo ba, dire-diretso? O dadaanin niyo sa sa mga regalo? Halimbawa ho, gusto niya ko lang imported, bumili ko kayo ng mahal. Ay kung gusto naman ho niya ng medyo local, it won't let her down. Kumbaga. Eh kung wala ho kayong pera at wala kayong pambili, may mas mura ho, tawa. Ngayon sabi niya sa akin, Dad, paano mo sasabihin halimbawa sa kaibigan mo na may anghit siya? Sabi ko, nako, I'd rather keep silent na lang kasi kawawa naman yung kaibigan ko, I don't want to offend. Sabi ko ganyan. Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Sabi ko, siguro kung maganda naman ang itsura niya, tsaka disente, mukhang hindi niya siguro alam na siya ay may putok na kung tawagin. Pero kung siya ay nag-ilimahid at talagang madumi, siguro naman alam na alam niya na siya ay may anghit o kung yung distinguished character. Tapos sabi niya sa akin, paano nga ba sasabihin niyo kung may sakit ka na gano'n, din ang sakit mo? Kumbaga, cancer sa kilikili, kumbaga. Sabi ko, ewan ko, hindi ko rin alam. Paano ba dahan-dahan? Paano dahan-dahan? Sabi ko, paano nga ba kung dahan-dahan? Yung dahan-dahan daw, paano ganito? Friend, may angkin ka? Parang unti-unti nila pinamatay yung kaibigan niyo, no? Kung paano naman daw, biglaan naman yung sasabihin na siya ay may puto. Halimbawa nga daw, nakasakay kayo sa LRT. Alam niyo naman ang LRT, gumaganyan-ganyan minsan. Ganun nga ho, alam niyo na sa LRT, medyo puwita, tagiliran, tsaka harapan. Nagkataon mo, kumbaga sa kotse, naprena yung LRT. Paano niyo daw sasabihin ng pabigla yung kanya? Yung pabigla na may sakit siya. Yung daw ba nakapalit na yung ganyan, biglang harap sa kanya, may anghit ka. Di ba? Anyway, medyo corny, pero gusto ko lang mag-break